Hello, good evening brothers, good evening mga ka-CF Defense. So tonight our session is all about faith and spirituality. So habang hinihintay natin yung kasama natin si Brother Denmar, let's play this song first. Habang naghihintay tayo ng ating kasama. So ang topic natin today is malino naman faith and spirituality. Love your enemy. Kasi yan po yung gospel natin today. Let's listen to this song po muna, brothers and sisters. You shall cross the barren deep, and I will give you rest. Yun. Uy, nandiyan na pala tayo. Tatlo na pala tayo. Nice. So, good evening, brothers. Brother Clive, open your camera. Yes. Open ang camera yung pogi. Pagka hindi nag-open, hindi pogi. Oo. Yeah. Mahirap pag di nag-open ng camera kasi pangpahatak yan. ginawang pangpahatak. Ayun, so Brother Clive, would you like to ang tawag dito? Gusto mo bang basahin yung gospel natin? Sige po. Sige. So yung gospel natin ngayon is from Luke chapter 6 verse 27 to 38. Ang ganda kasi ng message eh. Kaya hindi ko pwedeng ma-miss. Nako, mukhang magbabasa yung ministro, bro. Oo nga eh. Ang batang ministro. Ayan. Yes, ano po? Luke chapter 6 verses 27 hanggang 38. Maganda yan. Ano yan? Ang aga-aga ni nanig na natin kanina ito sa church. Ang ganda ng bati ni Brother Prince Gabriel. Hi mga tao. Parang di ko kilala to si Prince Gabriel. Parang taga CF Lamp to eh. Oo. Parang familiar kasi. Hindi ko alam yan, bro. Actually, napakinggan ko sa misa tapos. Ang ganda kasi ng message. Oo. Pero habang nilalatag next Sunday, pilitin nating mag-guest si Brother Alfred. Nga pala, maraming salamat sa Jesus Nazareno Catholic Charismatic Fellowship International. Nasa pangunan kanilang spiritual director, Reverend Father Ray Tanyo, MGL. So maraming salamat po sa community na nagbigay sa akin ng pagkakataon mag-talk lang. Po. Nice. Di rin daw tayo kilala ni Brother Prince. Ready ka na, bro? Brother Clive? Okay na po. Okay, sige. Let's read yung gospel for today. So, magbasa mula sa sulat ni Apostol San Lucas. Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, hirap mo rin ang kabila. Kapag inagro ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila.
Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kung ang masamang tao ay gumagawa rin yan, at kung ang makakabayad lamang ng inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasan ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patawarin. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang biyaya sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ayun. Ayun. So, ang unang magpo-comment dyan, sigurado, yung marunong magbasa. Yung radical Brother Jess. Ayun. So ang ganda ng ano natin, maganda maganda yung message na gustong iparating ng ating gospel. Una pa lang sabi niya, do good to those who hate you. So sobrang this is a very short phrase, but it's really hard to do. Especially sa panahon ngayon sa social media kung saan kalat ang hatred, especially sa social media kung saan kalat ang fake news. Maraming tao yung, alam mo yung uso sa social media ngayon yung yung hindi natin alam yung buong kwento tapos magko-komento tayo. Tapos biglang may mga comment na ito for example, yung parang nakakita ka lang ng viral na video na nag-aaway tapos naki-comment ka. Pero hindi mo naman alam talaga ito toong nangyari. Makikita mo yung mga comment, bobo ka, di ba? Kupal ka, yung mga ganong komento na alam mo yung isang side lang ng kwento yung alam natin tapos nagko-komento tayo. Sobrang puno na ng hatred ang social media. So ito yung tsaka ngayon brother mahirap yung itong love your enemies, mahirap siyang gawin. Sobrang hirap niyang gawin kasi pag nandun ka sa galit, hindi mo makokontrol ang sarili mo to really express your hate towards the person. Itong do good to those who hate you, lalo na yung tipong mahalin mo pa nga lang yung kaaway mo, ayaw mo nang gawin tapos gagawan mo pa ng mabuti. 'Di ba? Sobrang hirap sa kalagayan natin ngayon especially na politics is all over the internet. Hatred, batuhan ng masasakit na salita. Dyan, bro. May mas dyan, bro. Yung binanggit sa verse. Ang sabi dyan sa verse, magpahiram ka ng walang tinatanggap na kapalit. Pwede ba yun? No? Magpautang tapos wag mo na singilin. Sa panahon ba ngayon, halimbawa, utangan ko si Brother Clive. Brother Clive, utangan kaya kita. Tapos hindi kita singilin. Sa tingin mo, okay sa'yo yun, yung gano'n? Mahirap yan. Mahirap sa ngayon yan. Siyempre. Tapos, alam mo, pero lahat naman ng to, brothers, tawag dito, lahat naman to is kaya naman nating gawin. We would only have to seek for God. We would only have to ask God to give us the grace to be able to forgive, to be able to love our enemies. Ito, share ko, personal sharing ko to. Nung nasa previous company ko pa ako,
Hindi ko alam kung maiintindihan ng mga kapatid natin to. So I was a QA back then. QA kasi kami yung mga nakikinig ng call ng mga agents, tapos papakinggan namin kung bastos sila sa customer or hindi. So pag bastos sila sa customer, violation yon. So there was one time, parang bago ako, kasi every 3 months nagpapalit ng, for example, team ni Brother Denmar, pag supervisor si Brother Denmar, meron siyang 10 tao. Ako yung QA nung team niya. Ako yung makikinig ng lahat ng calls ng lahat ng agents ni Brother Denmar. So, ang nangyari, ito na nga. So, bagong salta ko sa isang team. Tapos, nung meet and greet, sinabi ko na mahigpit ako in terms of communication. So, sila gulat na gulat. Sabi nung isang agent, tinawag niya yung ka-team niya. Nandun ako sa station ko, sabi niya, pre, ayan perfectionist. Tapos, nung tumingin sila lahat, nung tumingin yung tinawag niya, nagtanong kung sino, parang sino. Tapos tinuro niya, yung uso niya, tinuro niya ako papunta sa akin. So, ako yung naging reaction ko, nagalit ako. Kasi parang malinaw naman yung pagkakasabi ko na kung gagawin ko man yun, it's for your own improvement. Tapos nandun ako sa point na parang gusto kong personalin yung tao. Kasi nakakagalit yung sabihin kang, yung maliin, yung maganda mong hangarin sa kanila. So sabihan kang, ang tawag doon, yung perfectionist. Ginawa ko, nilapitan ko siya. Clarify ko, sabi ko, sino yung sinasabi mong perfectionist? Ay, hindi po, ano po yun, kalokohan lang po namin. Sabi ko, okay. Pero alam ko sa sarili ko na ako yun kasi nahuli ko sila eh. Kasi ilang station lang yung gap eh. Alam mo, ang ginawa ko, instead na magalit ako dun sa agent, kasi pwede ko siyang personalin eh, pero hindi dapat, kasi trabaho lang dapat eh. Dahil lang, kumbaga, ang ginawa ko dun, hindi, sabi ko sa sarili ko, papatunayan ko sa kanya na mali yung impression niya dun sa goal ko sa kanila. So, it turns out na hindi ko siya pinersonal, hinayaan ko. Yung tipong, okay, palagpasin natin. Kasi yung ginawa ko, brothers, sabi ko, papatunayan ko sa kanya na mali yung impression niya sa akin. Pero it was really hard to to let it pass. Sobrang hirap magpalagpas. Pero nagawa ko naman siya. Nagawa ko siya kasi, mas inisip ko na, kailangan ko maging professional kasi, wala impression niya yun eh. Kumbaga, kung yun yung impression ng tao sa atin, hindi natin control yun eh. Hindi sakop ng control natin, hindi natin control kung ano yung iniisip ng ibang tao sa atin. Ang control natin, yung emotions natin, ang control natin, yung sarili natin. So, doon ako sa kontrolado ko. I decided na yun yung impression niya, so let it be. Ngayon, ang gagawin ko lang naman is ipatunayan sa kanya na mali yung impression niya sa akin. So, ayun, it turns out okay naman. It turns out, and after 3 months, nung nalipat ako ng ibang team, he said sorry. Sabi niya, sir, sorry sa ganito. So, ang gusto ko lang ibahagi dito is kung gaano kahirap magpigil ng galit. At yun nga, sabi ko nga, sabi nga ni Brother Denmar, mas radical ang magmahal. So ako mas pinili ko na wag siyang personalin kasi yun nga ang point ko lang, ang gusto ko lang i-share dito, yung control ko kasi is yung emotions ko, hindi ko control kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Like you, Brother Denmar, you are doing a lot of good things. Pero kahit gumawa ka ng mabuti, merong taong magsasabi ng kasamaan tungkol sa'yo. At ang control mo, hindi yung isip nila. Ang control natin ay kung paano tayo mag-response doon sa sinasabi nila sa atin. 'Di ba? Kasi minsan, kapag nagawa naman natin, napatunayan naman natin na maganda yung intention natin, alam mo yung nandun yung, mali pala ako. Mali pala ako sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi pala siya ganyan. Yun yung control natin. Kumbaga, ang gusto ko lang ibahagi dito, brothers and sisters, is that ang control natin, yung mga sarili natin, yung emotions natin, wag nating kontrolin yung hindi natin kayang kontrolin. Si Brother Clive, hindi ko kayang kontrolin kung paano siya mag-respond doon sa isang bagay na ibinabato sa kanya. Ang kaya kong kontrolin yung sarili ko.
So ganun lang 'yun. Pag sinabi na si Brother Denmar masama, ayokong kontrolin. For example, sinabi ko na masamang tao 'yun si Brother Denmar eh. Hindi ni Brother Denmar kayang kontrolin yung ako mismo. Ang kaya lang ni Brother Denmar kontrolin yung emotions niya. Like in the example na parang kapag binabash si Brother Denmar, hindi niya kayang kontrolin yung mga taong nambabash sa kanya eh. Ang kinokontrol niya yung sarili niya, hindi ako mag-respond, hindi ako magsasalita. Ako, relate ako dyan eh. Alam mo Yes. kung bakit. Kasi dyan sa social media, yung nabanggit mo kanina, sa social media. Pagka may nag-post tungkol sa akin, hindi sila nagtatanong eh. Tingnan mo ano sinasabi nila sa akin. Mabuti na lang bumalik ka doon sa sekta na pinanggalingan mo. Bilang Katoliko, natuwa ka nung bumalik ako. Tapos ngayon, dahil nakagawa lang ako ng pagkakamali, gusto mo na ako pabalikin doon. No? Bakit ikaw ba nagkasala? No, ikaw ba pinabalik ka ng Diyos sa sinapupunan ng nanay mo? Sabi, panganak ka ulit tapos gawin mo ulit yung buhay mo. Huwag mo nang gagawin ulit yun. Hindi naman eh. Ang sinabi ng Diyos, magbagong buhay ka. Ako personally, sinabi ko yun sa community last time, nung Biyernes, na pinag-talk nila ako. Sabi ko, ako hindi ako magbibigay ng pangalan kasi alam naman natin, this is just program. Ayaw nating magkaroon ng division. Sabi nga ng isang sikat na tao, sabi niya, malalagpasan natin ang lahat basta sa pagkakaisa. Ayan. So, hindi tayo gagawa ng division. So, ito nga, meron niyang isang apologist. Hindi lang isa, actually marami. No? Marami na nagpo-post diyan patungkol sa akin. No? Actually, maraming Katolikong naniniwala sa kanila. And sadly, hindi ako natatanong yung side ko. So, ang nangyayari, ako yung nagiging masama. No? So, at the end, ako yung mukhang kawawa sa social media na kinakaladkad. No? Actually, yung mga iskandalong yan, mga kapatid, kayong mga nanonood, dito ko lang naranasan sa Catholic Church, no? Yung persecutions inside. No, doon naman sa labas kasi, nung Protestant ako, wala. Pero sabi ko nga sinabi na ni Lord yan eh. Sinabi na ni Lord na pati yung kasama mo sa loob, ipipersecute ka. Pero syempre, habang kasama mo siya, yun nga ang dapat nating gawin. Gawin natin yung halimbawa niya. Yung sinabi niya na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit pinahihirapan na siya, no? Actually, itong paghihirap natin, yung ibabas ka lang, papahiya ka lang sa public, wala pa to sa dinanas ng ating Panginoon. No? Wala pa to. Wala pa sa kalingkingan at kalahati ng paghihirap ng Panginoon. Tapos sasabihin niya, Ama, patawarin mo sila na sa kanilang ginagawa kasi hindi nila alam. No? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ako parang hindi ko kayang sabihin yun. Kasi ako, totoo ito ha, eto totoo to, aminin ko. Nagkausap kami nung isang CFD na taga Antipolo, hindi ko na pangalanan. Kilala niya naman ako. Sabi niya, bro, kilala ka namin. Madaling mag-init yung ulo mo. So, pigilin mo, huwag ka mag-post ng public. Kasi may sinagot ako dating apologist eh. Public. Pinost ko talaga kasi, nasobrahan na. So, I decided to delete that post kasi nausap niya ako, sabi niya, bro, naniniwala kami sa'yo. Actually wala na naniniwala sa kanila, sabi niya. Ano? Kami naniniwala kami sa'yo at kilala ka namin, sabi niya ganyan sa akin. So I have realized na in the past few issues, may mga issues sa akin na binabato since 2020 pa, nung simula nung bumalik ako. Actually, simula nung pagbalik ko, puro gan. Kaya sabi niya sa akin, nung CFD na yun, bro, ako na lang humihingi sa'yo ng paumanhin kasi parang hindi ka welcome dito sa Catholic. No, sabi ko naman, okay lang yun. No, kasi sa akin, alam ko na ganun dadanasin ko eh. Siyempre, ibang environment, no, nag-a-adapt pa lang ako. No, and alam naman natin sa Bible na pinipersecute yung ating mga kasama sa loob. Hindi lang kasi sa labas ng persecution, pati sa loob. Meron talaga. No, kasi nandyan eh. Bakit
bakit pa si Satanas magpapakapagod doon sa labas na gagamitin niya yung nasa labas para i-persecute ka? Hindi na. Ang gagamitin niya yung nasa loob kasi yun, hindi niya magagalaw yun. Hindi sa kanya yun eh. Yung nasa labas, kanya na yun eh. Yung nasa loob. Oh, yun, gusto niya angkinin. Kaya yung mga nasa loob ng simbahan, yan yung nagper-persecute. So sabi ko, Lord, tinalo mo si Satan sa cross of Calvary. Pinahiya ka katulad ko. Sabi ko, hindi rin ako sasagot tulad mo. So yun, I humble down na sabi ko, hindi ako sasagot sa kanila. Pero patutunayan ko sarili ko na lang sa kanila na mali sila para makita ng tao na mali yung kwento nila. Kasi kung sasagot tayo, ito yung Brother Jesse, kung alibawa sinagot mo yon, yung nagsabi sa yung perfectionist ka, hahaba yun bro. Hanggang sa umabot sa HR yon, hanggang sa pareho kayo matanggal sa trabaho. Ganun ang mangyayari doon. So, ganun, hindi ko rin pinahaba yung sa akin. No? Pero mahirap bro kasi galit eh. Hanggang ngayon yung galit na na parang ayaw mo na magtiwala, na parang sinasabi mo sa ibang tao na ganito kasi yan, nang-aaway yan ng kapwa Katoliko. Hindi ko gusto na sabihan ganun yung isa kong kapwa Katoliko na tignan mo, bad manners yan, no? Ganun na nga siya, ganun na nga ang kanyang kalagayan, nang-aaway pa, nang bubuli pa ng kapwa Katoliko. Ayoko talaga magbabanggit na ganun. As long as ayoko talaga, pero napipilitan ako. Pero kaya ipanalangin natin yung sinabi ng Panginoon. No? Kung ayaw natin gawan ng masama, no, at kung ayaw nating magawa ng masama, huwag nating gawan din ng masama ang ating kapwa. Kasi minsan, sa atin ang gagaling yung mali. So, huwag nating itaas din yung ating sarili na wala tayong mali. No? Kung may mali siya, may mali. Siguro, halimbawa, si kay Brother Jess, no? Kung may nakita man silang mali, or kahit man walang mali, we can apologize for everything. No? Para, sabi nga ng Panginoon blessed are those peacemakers. Sabi doon, di ba, sa mountain, yung Matthew chapter 5, no? Yan. So, ano sa tingin mo, Brother Clive, no, na gaya niyan, may mga galit sa yung INC, no? Ano kaya sa tingin mo nakikita mo dun sa gospel natin? So, yun nga po, magandang gabi po muna, brothers, and sa mga kapatid nating nanonood ngayon. So, magandang gabi po. Sa akin po, share ko din po sa inyo ang experience ko. Nung ipinost po yung conversion story ko, marami po ang pages, groups na nag-share nun sa mga pages nila at sa mga groups nila. So, siguro po, oras-oras, titignan ko po yung mga comments, binabasa ko po. May mga napakadami pong galit sa akin, mga nagagalit dahil siguro nabawasan sila ng member. So, ang sinasabi po nila sa akin ay daw po ako, hindi daw po totoo na INC ako, at marami pa pong masasakit na salita. Minsan, naiisip ko po na sagutin ko kaya to, replyan ko yung inaano nila, yung binabaro niya sa akin, replyan ko kaya yung comment nila. Naiisip ko naman, pag ginawa ko yun, imbis na magkaayos kami, ay ano ko na lang, hahaba pa at mag-aaway pa po kami. So, ang ginawa ko, nag-reply ako ng para na sa lahat, sabi ko ay ito naman po ay ginagawa, sinabi ko po ito para hindi maniwala kayo, kung hindi, para magbigay ng informasyon, ganun po. So, or inspirasyon yun, sa ano po mga ang gustong anuhin nun, ang aking gustong iparating. Dahil nga po ito sa ating gospel ngayon, ang sabi po ay, sa halip, mahalin ninyo ang inyong kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. So, imbis na anuhin ko na lang po, sagutin ko na lang sila, ginawa ko na lang, pinag-pray ko na lang po sila. Dahil sabi nga din po dito ay, ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. So,
gaya nga po sabi ko kanina, imbis na reply ko na lang sila isa-isa, ay wala din naman mangyayari. Kahit reply ko po ay hahaba lang kami hanggang sa mag-discussion kami kung ano lang ang samahan to ang ay pag-usap. Pinag-pray ko lang sila. Sabi ko, sana po Panginoon, matanggap din nila ang natanggap ko mula sa inyo na makapagbalik loob sa simbahan. So, isa pa po sa share po ako sa inyo, brothers and mga kapatid, share po ako. Alam kong hindi lang po ako makaka-relate dito, gayon din ang ibang mga sakristan at mga naglilingkod sa simbahan. Pag ang isang naglilingkod sa simbahan may ginawang isang mali, kahit napakaliit na mali ito, ang una nilang sabihin ay, sakristan ka pa naman, ganyan ang ugali mo. Sa simbahan ka pa naman, ganyan ang ugali mo. So may mga pagkakataon, pag sinasabi nila yung sa akin, hindi ko mapigil ng sarili ko na sasabihin ko yun sila, na kinukorek ko sila kahit talagang tigil na tigil ko na ay hindi talaga mapigilan. So, nasabihan ko po sila. So, pag nalitin din po yung time na yun, isang pinaka-iniisip ko, balang araw, hindi nila mapapalta yung sinasabi nila sa akin na sakristan ka pa naman ganyan ang ugali mo. Ang sasabihin nila sa akin balang araw, ay, kaya yan ganyan kasi sakristan yan. Kaya yan ganyan, kaya yan mabait kasi sakristan yan. Kaya yan tumutulong sa kapwa, sakristan yan. So, imbis na, marami pagkakataon, imbis na reply ako, imbis na sagutin ko po sila, imbis na magpaliwanag ako sa kanila, ang ginagawa ko na nga lang po ay kakontrolin ko po ang sarili ko. Gaya nga po na sabi ni Brother Jess kanina, hindi natin makokontrol ang iba, kundi sarili natin. So, yun po. Ayun. Ang ganda nun. Mahirap yun, brother. Mahirap kasi yung ganyan, yung ginagamit sa atin yung yung ginagamit sa atin, against sa atin, yung pagsisimba natin. Simba ka ng simba, ganyan man ugali mo. Diba? Minsan din ako, at least ako nagsisimba. Ikaw nga ganyan ugali mo dahil di ka nagsisimba. Mas malala ka dahil di ka nagsisimba. Ganun ako minsan. Pero kasi sabi sa kanila, kaya lang po, pag sinabi ko yun, ay hindi naman po kami mag-aaway na lalo kami. Ang reaction ko doon sa sinabi ni Brother Clive, yung mga nagre-reply doon, ito lang no? Kasi yung ating mga kapwa, yung tayong mga kapwa nating defender, lagi nagsasalita ng kulto, ng sekta, ng sulpot, ng ganito, no? Yung mga pang-aasar, kaya yung ibang sekta, sorry ha. Pero yung iba nating kapatid. Okay lang naman yung okay lang naman sa akin bro yung term na sekta or denomination. Pero yung kulto, yung sulpot, kabuti, inkulto, korporasyon ni Manalo, mga burn against, alam mo yung hindi kasi ang nangyayari kasi brother sa ganyan. For example, ang founder ng Burn Against is si Charles Parham. Kapag may born again Christian na nakabasa noon, magre-react ba siya doon sa fact na ang born again ay founded ni Charles Parham o magre-react siya doon sa burn against? 'Di ba? So malilihis yung argumento Pag nakita niya na burn against, binaboy mo yung pangalan nila, doon siya magfo-focus. Kayo nga iglesia ni Ignacio kayo Kayo nga sumasamba kayo sa mga rebulto. So nauuwi sa walang kwenta tapos yung Katoliko naman si patol din. So yun yung nakakalungkot na pag inuumpisahan natin ng hatred, yung pagtatanggol natin, hindi kasi pagtatanggol yun Hindi defense yun offense yun Yun yung mahirap. Yung sinasabi ko palagi brother, 'di ba? Dumadami yung gustong magtanggol ng pananampalataya, pero kung paano nila gawin yung pagtatanggol ay mali. Mali yung mali yung paraan. Kaya lalo nagagalit sa atin yung mga separated brethren natin. Amen. Kasi nangungunahan natin ng ganun. No, kaya tignan mo kapag magpo-post sila, sasabihin, paninira na naman, nanguusig na naman. No, ganun yung nasa isip nila kasi ganun yung nakikita nila No? Umpisahan natin mga kapatid, kayo na mga nanonood at sa mga manonood pa ng video ito. Umpisahan natin mga kapatid, no? Kasama ng aking mga kasama dito, hinihikayat namin kayo na umpisahan yung pagbabago, no?
Umpisahan natin yung pagbabago sa ating mga sarili. Kasama kami, syempre. Kasi katulad yun, sa salita tekta, di ba? So, kasama ako doon sa magbabago, no? Kasi kailangan tawagin natin silang separated brethren o kaya non-Catholic friends, no? Kaya love your enemy, kasama yun doon. Kung ano ang ayaw ninyong gawin sa inyo, sabi to sa verse, ayaw nyo rin gagawin sa iba, no? So kung ayaw mo tawagin kang kultoliko, wag mong tatawagin inkulto, no? Kung ayaw mo tawagin kang iglesia ni Ignacio, wag mo nang tatawagin iglesia ni Manalo, no? So parang ganun. So Parang ang point, Mhm. okay, go. Go brother, go brother. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba? Pagka sinampal ka, iharap mo yung kabila. Kaya kita ninyo mga kapatid, yung simbahan, kahit ang Santo Papa, kahit sabihang Antichrist yan, sa demonyo yan, pumapatay yan, natalikod yan, apostate yan, War of Babylon yan, hindi, never sumagot ng simbahan. Yun yung nakita ko bilang Katoliko. Yun yung nakita ko eh. Bakit ako inaaway ako tapos sumasagot ako? Yung simbahan, yung pare, yung obispo, yung Santo Papa, never mo narinig sumagot. Amen. So, bakit ako sasagot kung ang simbahan mismo hindi rin sumasagot? Kasi Si yun ang Kristo tulad nga. ng Panginoon. Si Jesus Christ nga, ang sagot lang, sinabi mo yan, ikaw ang nagsabi, di ba? Alam mo yung, alam mo yung tipong mabubwisit ka kasi instead na sumagot siya, ikaw ang nagsabi, galing sa'yo. Alam mo yung parang, for example, pag sinabi kong, ito si Brother Denmer, masama ugali. Tapos nireplyan ka ng, okay, ikaw nagsabi. Di ba nakakapikon yun? So, di ba nga si Pilato, nabwisit siya nung ano, nainis siya doon sa response ni, doon sa naging, sa sinabi ni Kristo na, wala siyang meaningful na sinabi, pero alam mo yung nakakainis na, it came from you, na parang, ikaw nagsabi, or sinabi mo yan. Alam mo, di ba ang ginawa ni Pontius Pilate is, wala siyang nakuha impormasyon eh. Wala siyang napala eh. So, yun yung parang, sometimes yun yung ano eh, yun yung mas effective yun pag sinabi na, naku yun si Brother Denver, masama naman ugali niyan eh. Ah, okay. Sige. Sabi mo eh. Minsan mas madali, no? Mas madali. Tapos minsan maaasar pa yung nagsasalita laban sa iyo. Sila pa yung maaasar kasi hindi ka naapektuhan. Ang tawag dito, it happened nung ano, ang tawag dito, it happened noong, kailan ba to? Yung last na nangyari yung, ayoko na kasi magbanggit ng mga organization, basta nagkaroon ng conflict. Yung una, nagsalita ako. Pero nung pangalawa, tumigil na ako. Kasi sabi ko, pero after nun, I realized na, the more you explain things kasi, the more na you explain to people, the more na mas maraming salitang gagamitin laban sa'yo. But the moment you keep silent, namamatay ang issue. Ito yung sinabi ni Sister Techi nung praise and worship kahapon eh. Nako, ang daming sinasabi dyan, sabi ni Sister Techi. Si Sister Techi po is, by the way, the founder of the Lord's Flock Catholic Charismatic Community, kung saan kami ni Brother Denmar ay members. Ito yung sinabi ni Sister Techi. Nung pinagbintangan sila na kinukurakot daw nila yung pera ng Lord's Flock, hindi sila nagsalita. So ang ginawa nila, never silang nagsalita, ang ginawa na lang nila ay nag-file ng kaso. And sabi nga ni Sister Techi, we let the law deal with it. Ang nangyari, sabi niya, nasaan ngayon yung mga nanira sa amin, na nangungurakot sa amin? Tingnan nyo naman, ito ba yung nangungurakot na founder ng Lord's Flock? Na tuloy-tuloy ang paggawa ng heritage. So, ang ibig sabihin lang ni Sister Techi na kung hindi naman totoo, hayaan natin mamamatay ang issue. Ganun lang yun eh, na parang, kasi kung kapag confident tayo, di ba, na parang kapag confident tayo, wala tayong parang sabi nga ni Sister Techi, taas noo. Kasi alam mo wala kang ginagawang masama. And nakakakita naman, tama yun Brother Denmar, na there will be people who will listen to you, who will approach you and say, Brother, sa'yo kami. Or sa side mo kami.
Kasi nakikita namin yung ganito. Ito, it happened noong 2020. June, ito natatandaan ko to June. May isang Catholic apologist na sikat din na pinost ako. So, ang ginawa ko, pero ang ginawa ko kasi noon, nag-reply ako eh. Pero, alam mo yung pag-reply ko after that, parang I reflected on the action. I reflected on my response to that particular post. Sabi ko parang mali eh. Pero alam mo, after nun, brother, ngayon okay kami. Kilala mo naman to. Kilala mo to. Ayun, kilala mo to, tawag dito. Kahit kako, alam mo yung tipong, never kami nag-usap na mag-sorryhan sa isa't isa. We did not say sorry. Pero, nung nag-reach out siya sa akin na parang may nagtanong lang, basta hindi ko alam kung nakalimutan niya na din. Kinausap ko lang din siya. And until now, we're in good terms. And actually, nung nagkasakit siya ng COVID, I helped solicit funds para sa kanya. At saka yung anak niya. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, brothers, yung fact na nag-reach out siya sa akin, na nauna siya mag-reach out sa akin, it was a sign na, okay, nakalimutan ko na yung banggaan natin, yung nag-clash tayo, nakalimutan ko na yun. And it was really alam mo yung pag si Lord yung gumawa ng paraan, wala eh. Bigla na lang, okay na. Wala na sa akin yun. Okay, nakalimutan na natin. Let's move forward. So, minsan talaga pag wala yung grasya ng Diyos, hindi talaga natin siya magagawa. And ako, personally, I really admire this Catholic apologist. Even naman up until now, hindi ko tinitignan kung ano yung ugali niya as a person. Tinitignan ko yung kaalaman niya kasi he is a really good, one of the best debaters naman din ng simbahang Katoliko. Pero meron talagang isa na hanggang ngayon is hindi pa rin talaga siya nakaka-move on sa akin. Hindi ito yung una, yung umaway din sa iyo na may sarili ding page. Pero ang kagandahan lang kasi natin nito, brother, minsan may mga bagay din na or may mga instances din na mas okay na hindi mag-usap. Kaysa sa mag-uusap kahit nagpapalitan kayo ng masasakit na salita, mas lalong lumalalim kasi yung gap. And then much better na to talk. 'Di ba? Sabi mo nga, mas magandang wag na lang mag-usap. Sabi mo nga we don't burn bridges, no? Sabi mo nga. Oo. Kaya makikita mo, katulad kay Brother Clive, i-relate mo kay Brother Clive, katulad ko, Brother Clive, actually, this night, no, I don't know kung bakit nagkaroon ng ganon, pero ako ay, katulad mo, no, na nung nag-expose ka ng conversion mo, marami nagalit sa iyo, no? So, katulad ko, no, na umalis ako doon sa isang denomination, Philippine-based denomination, na pinanggalingan mo rin naman, ano? Until now, no, merong lumabas na mga threat sa akin. So, medyo nagtatago ako. Oo, so kaya nga sabi ko parang gusto ko munang lumayo kasi may threat na naman. So, yun nga, no, hindi tayo nagsasalita doon sa ganun. Kasi alam naman natin, pag nagsalita tayo, hahabayan eh. No? Hahabayan, promise hahabayan. Kaya, kung ayaw natin na lumaki yan, aminin na lang natin sa ating sarili na, sige, ako na lang ang lalapit, ako na naman magpapakumbaba, sige, sorry na, no? Itigil mo na yung ginagawa mo sa social media, no? Ganun yung kahit na hindi ikaw yung may mali, aminin mo na ikaw ang mali. Kasi hindi matatapos yan kasi kung pareho kayong may pride, walang mangyayari. Amen. Kahit relasyon, walang mangyayari pagka ganyan, parehong may pride. Kaya ang Panginoon, kita ninyo ang Panginoon nung siya ay pinipersecute. No, he kept his humility unto his death. Philippians chapter 2 verse 8. No? Nakitulad siya sa tao. Papaano yung tao? Ibig sabihin, kaya palang magpakumbaba ng tao, maging masunurin. So sana, this time, yung ating gospel reflection, makita natin na si Jesus pala, kinaya niya na hindi sumugot, na mahalin yung kanyang kaaway, magpakumbaba, no?
ayun yung gawin natin. Kami dito, tatlo, ni Brother Jess, ni Brother Clyde, hindi namin sinasabi perfecto kami. Hindi rin namin sinasabing humble kami. Pero kasama kami doon. Kasama ninyo kami doon sa kailangan ng pagbabago. Pero mahirap Amen. yun. Kaya nga sabi ko kanina, radikal ang pagmamahal. Akalain mo, sasampalin ka, ihaharap mo to. Magpapautang ka, hindi mo sisingilin. Tsaka mahirap magkaisa, mahirap yung sinasabing magkaisa. Alam mo, tawag dito, yung mga tagline ng mga politiko, ginagamit natin kahit hindi tayo supporters ng mga yon. Pero may sense kasi yung sinasabi nila eh. Ako yung sinasabing naharap natin ang kahirapan dahil tayo ay nagkaisa. May point naman siya na parang nagkaisa tayo eh. Nag-participate tayo sa mga pagsunod sa mga safety protocols. Kaya eto, kumukunti yung kaso. Nagkakaisa tayo in being disciplined Filipinos. Mahalaga kasi yun. Pero ang pinakamahirap na gawin talaga dito, brothers, is yung kung paano mo pakikitunguhan yung mga taong ayaw mo. Kasi sabi nga dito, kung ang mamahalin lang natin ay yung may gusto sa atin. For example, ayoko kay Brother Denmar kasi hindi ko naman gusto yung taong yun eh. Ayoko ng ugali niyan eh. Tapos sige, kay si Brother Clive pwede kasi okay naman kami. Kapag ang kaya lang nating harapin is yung mga taong okay sa atin at ayaw nating harapin yung mga tao na may ayaw sa atin, ito yung sinasabi sa Bible eh. Kung yung mamahalin lang natin ay yung mga taong nagmamahal lang din sa atin, anong sense nun? Wala naman challenge dun eh. Walang challenge dun kasi mahal ka ng mga tao na yun, mahal mo din sila pabalik. 'Di ba? Walang challenge. Unlike pag yung taong may ayaw sa'yo, haharapin mo, yun yung talagang pag nagawa mo, you must have the grace coming from the Holy Spirit to allow you to love that particular person, to face that person na may ayaw sa'yo. It happened sa amin ni Brother Denmar. There was one time na magpaplano kami magkita ni Brother Denmar, pero that time nagkaroon kami ng sagutan because of politics. Parang sabi ko, kaya ko bang harapin si Brother Denmar? Parang medyo awkward. Pero sabi ko, sige, I'll go. Ito yung tipo ng taong, ito yung mga sitwasyon na parang kailangan mong kausapin yung sarili mo and then assess yourself and then ask for the grace of God to be able to do it. Kasi at times talaga, kahit magkakasama man kayo sa isang ministry, there will always be misunderstanding. Kasi minsan kasi mahirap kasi yung yung nagtatalo kayo na si Brother Denmar nandito, ako nandito, si Brother Denmar nandun. Tapos pareho kami nakatingin sa number na 6 and 9. 6 and 9. So si Brother Denmar, ang tingin niya doon, number 6, ako number 9. Hindi kami mag-a-agree hanggat wala kami sa parehong posisyon. Ang gusto ko lang sabihin dito, brothers, there really are times wherein magkakaiba tayo ng paniniwala sa mga bagay-bagay. Pero ang pinaka-importante kasi talaga is yung unity or yung pagmamahal, yung understanding sa isa't isa. Sabi ni Brother Dodds, Putian Donald, hindi po ako agree sa sinabi ni Brother Denmar kasi founder ang tinutukoy natin. Sa Ignatius, di naman founder sa Catholic. Pero si Manalo, according to sa sect, siya ang founder at 19 silang lahat. Brother Dodds, Putian Donald, Brother Dodds, I get your point na you're referring to the founder. Pero ang point kasi namin ni Brother Denmar is to call them according to their name. Ano ba yung rehistrado sa sect? Iglesia ni Cristo. Kapag sinabi kasi natin Iglesia ni Manalo, hindi yun yung identity nila, hindi yun yung religion nila, hindi yun yung pangalan nung sekta nila. So, nag-create tayo ng hatred eh. So parang for example, si Brother Clive Owen. Ang ganda ng pangalan niya, di ba? Pag tinawag ko siyang Supot, matutuwa kaya siya. May pangalan ako, ba't mo ko tinatawag na Supot? Si Brother Denmar, pag tinawag ko siyang for example, Bansot, di ba? Hindi nakakatuwa. So, yun yung point namin, Brother Dodds, na tawagin natin sila according to our name. According to their registered name.
halimbawa, tawagin mo silang iglot, sa tingin mo nakakatuwa ba 'yon? Kahit ako kay INC, ako actually ito, based on experience na lang, do tayo sa experience. Sabi nga no, lamang ang ma-experience. No, bilang si Mark Ventura dati sa INC, defender ako. Kaya galit na galit ako sa mga Katoliko Kasi yung mga Katoliko lagi nang aasar. No, lagi nang aasar, no? Na ganito daw si Felix Manalo, na ganito daw ang church, na ganito daw may paano pa yung mga Katoliko dati, King of Ulcer, Father of Ulcer daw si Felix Manalo. Yun yung namatay sa ulcer, nagdugo yung bituka. Alam mo yung sino namang matutuwa noon na ako sa Catholic. Di ba? Kahit ako nalulungkot ako pag gano'n Yung tipong si Eli Soriano nung namatay na parang maraming Katoliko nag-comment na may impyerno ka. Susunog yung kaluluwa mo sa impyerno. Seryoso ba? Instead na ipagdasal mo yung kaluluwa ng tao regardless kung sinisiraan niya ang Katoliko nung nabubuhay siya, regardless kung sinisiraan niya yung mga pare, yung Santo Papa nung nabubuhay siya. Then let's pray. Do not pray na parang hindi siya Katoliko, di siya bilong. Sige, ayoko ipagdasal siya. Yun nga yung sinasabi sa gospel Mahalin mo yung kaaway mo. Kung kapwa mo Katoliko ipagdadasal mo, anong meron? Talagang ipagdadasal mo yan kasi kapwa mo Katoliko Okay kayo, paras kayo ng pananampalataya. Doon masusubok yung ugali natin bilang mga Kristiyano kapag merong isang tao na nasa kabilang ibayo o kabilang pananampalataya, kaibayo natin ng pananampalataya, kaya mo bang ipagdasal? 'Di ba? Natatandaan ko to nung namatay si Brother Eli Soriano, si Eli Soriano noong February last year. Sabi niya, marami pong may brother na nag-PM sa akin, nalulungkot daw siya kasi ang dami daw Catholic na alam mo yung nagluluksa yung MCGI pero puro panungungutsya pa rin na si Mama Eli, si Sister Eli, alam mo yung wala hindi natin ilagay. Minsan kasi kailangan mag-ceasefire Kailangan natin ng break, ilagay natin sa tama. Kumbaga, respeto na lang bilang Kristiyano alam naman natin, pag nirespeto natin sila bilang Kristiyano, pag nakiramay tayo, hindi naman ibig sabihin na inaamin natin na tama yung aral nila 'di ba? Hindi naman natin pag sinabi natin nakikiramay po kami sa mga miyembro ng MCGI na sa pagpaanaw ng inyong ano ba tawag sa kanila noon? International televangelist. Ano nang masama doon? Hindi naman ibig sabihin na inaamin natin na sila yung may tunay na aral. Ang sabi ni Brother Cagero, we cannot blame some Catholic to have these adjectives sa mga yan because their wordings are harsh. Let us face it, they fund of messing in the Catholic pages. Mga bastos kasi sila. I guarantee that most of them have not yet read the whole compilation of the Holy Bible kahit sa New Testament man lang. Brother, yung sagot ko sa iyo dyan, kasi ganito yun. Kung tayo gagantihan natin, for example, rude sila, disrespectful sila, tapos yung response natin, rude din tsaka disrespectful, kahit dala natin yung katotohanan, hindi nila makikita yun, brother. Alam nyo kung bakit? Never sila makukonvince sa katotohanan dala natin. Bakit? Nakikita ko, sinabi ko, iglesia ng kulto ni Ignacio, kultoliko. Ang sagot sa akin, iglesia ni Manalo, iglesia ng rapist. Di ba walang pinagkaiba? Yun yung sinasabi natin na, for example, sinabi ko na alam mo yung tipong mas nakikita nila yung kapag nakita nila ng humility, mas nakikita kasi yung katotohanan Mas nagiging malinaw yung katotohanan ng dala mo kasi alam nila sa sarili, parang ang pangit ng sinabi ko sa kanya pero yung response niya professional siya. Ang pangit ng mga sinabi ko sa kanya, tinawag ko silang kultoliko, tinawag ko silang sumasamba ng mga ribulto. Pero yung sinabi niya sa akin, nagbibintang ka lang, you are bearing false witness. Nandun naka-stick ka sa argumento. Hindi ka naka-stick doon sa mga terminology na ginagamit na puno ng insulto. Kasi kung yun nga brother kung ang sinasabi mo kasi na bastos sila, kaya ganun din ang ginagawa natin. Wala, hindi matatapos yan Patuloy tayong magbabatuhan ng mga masasakit na salita. Parang ganito yung brother Jess, no? Katulad nung aking debate gabi,
no, kay Pastor Wimpy ng Born Again. Kung mapapanood mo yung video, no, kung mapapanood mo yung video, puro sasabihin niya, hindi ka paligtas, ikaw may impyerno, no, magsisi ka, magbago, ganyan, ganyan. No? Ako daw may impyerno. Oh. Ngayon, may isa nag-comment doon. Hindi ko natanda yung pangalan, pero may isa nag-comment doon. Sabi niya, ang humble ni Brother Denmark, kasi kahit ano sabihin sa kanya na masama, nakatindig pa rin siya doon sa tema. Yung pinag-uusapan pa rin sa debate ang kanyang tinatayuan. Hindi siya namemersonal. Alam mo, wala ko di-reply doon, pero nakita ko. Kasi ayoko na, okay, magpapasalamat ako, pero parang, para sa akin kasi, parang, nagiging proud ako na sinabihan akong ganun. So, ang ginawa ko, piniem ko na lang. Sabi ko, maraming salamat sa napansin ninyo yun. No? Gayun din naman sa debate namin ni Pastor Rian, yung about sa rebulto. Yung ang dami-daming sinasabi ni Pastor Rian na kayo mga Katoliko, may impyerno kayo kasi lumuluhod kayo, sumasamba sa ganyan. O, ano ngayon na nangyari? No, anong nangyari? May nagsabi, maraming salamat po, no, Pastor Rian at saka Brother Denmark. Ngayon alam ko na, hindi pala yun idol, kundi icons. Babalik na ako sa Katoliko. Sabi niya gano'n. Then nag-PM sa akin, sabi niya, brother, ako ay, pagbalik ko dyan sa Pinas, gusto ko tulungan mo kung mag-aral ng turo ng sa ating simbahan. Ha? Sabi ko, ganyan. Sabi ko, brother, ako willing ako kahit saan ka. Kung saan ka dito sa Pilipinas, gagawa natin ng paraan para ikaw ay maturuan ng tamang turo ng ating simbahan. No? So nakakatuwa na makabasa ng ganun na alam naman natin ang debate, hindi nakakapagpa-convert yun. Madalang, pero sa mga kilalang debaters katulad ni Father Darwin, alam ko marami yan. Pero yung sa atin, tayong mga laiko, mahirap yan eh. Kumbaga, mahirap i-persuade yung iba. Anong nangyayari kasi mga Katoliko lang ang nako-convert natin para nominal, babalik sila as practicing Catholic. Pero sabihin mo, katulad ko dati na protestante, kaya Timotro debate, malabo yun. No? Malabo yun. Kaya nga sabi nila, Brother Jess. Okay, go. Yan ang sabi nila sa akin, Brother Jess. Yung conversion ko himala. Kasi anong nangyari, debater ako. Paano na-convert ako through debate? Paano na-convert? Kasi ako mga kapatid, open kasi ako. Hindi ko sinasarado na ganito ang turo. No? Hindi tayo yung tinatawag nating dogmatic, no, yung minamind condition. Tayo kasi open tayo na sige, ito ang opinion mo, sige, i-consider ko, babasahin ko, alamin ko, pakikinggan ko para maging patas, no? Parang ganoon sa timbangan eh, no? So ako ganoon ang ginawa ko. Although meron ako tinitindigan, sabi ko parang laging sagot sa akin ng mga defenders ng Catholic. Alam mo brother, mali ka sa sinasabi mo. Alam mo brother, lagi kang matatalo kasi wala ka sa katotohanan. Paano nila nasasabi yun? Ako mismo sa sarili ko, nag-iisip ako, bakit nga lagi nila sinasabi yun na wala ako sa katotohanan, lagi kang mali, no? Wala kang maakay na Katoliko sa paninira mo. So, bakit lagi silang ganun na salita nila? No? So, nagbibigay sa atin ng palaisipan yung ganun. No? So, ako, na-convert ako, no, very rarely, no. Ito ulitin natin, rarely lang talaga nako-convert sa debate. No, promise. So, Amen. ako, them. So, thanks God dahil naging open ako. So, sana yung mga nakikinig na followers natin na taga-ibang grupo, samahan, ay mapakinggan nila at sana sumunod sila. Sige bro. Go brother. So, nung INC pa po ako, nanonood po ako ng mga pagtuturo ng ng ibating kapatid na sa ibang pananampalataya at at the same time sa mga Catholics din po. So, ang isa po sa pinapapanood ko lagi ay nung kay Brother Eli. So, yung Malangit Sawa. Lagi ko pong narinig sa kanya yung salitang Iglesia ni Manalo, si Felix Manalo daw, peking anghel. At nakikita ko rin po sa ibang Catholic
na pagkasabi nga po nila ng gano'n sa mga INC. So, nung INC pa po ako, imbis na mapaisip ako sa mga sinasabi nila, ang naiisip ko, lumalakas yung pananampalataya ko sa INC kasi Oo, tama. inuusig ako yun, inuusig, imbis na, kumbaga, imbis na ma-convert ako into Catholic, lumalakas yung pananampalataya ko sa INC kasi nga, inuusig ka di ba sabi nga, pag inuusig, mapalad ang mga inuusig, so, ang turo din kasi sa amin yun, ay pag inuusig nga daw, dahil nga daw po ay, yun, mas mapapalad nga ang mga inuusig. So, nung time na yun na lagi ako nanonood noon, sabihin ko, ay, kahit naman nanguusig lang to. Imbis na yun nga po, imbis na ma-convert ako, imbis na maging open ako lalo, ay kumbaga parang nagiging sarado kasi nga, ganyan na sinasabi nyo, imbis na sabihin nyo na, ay, imbis na sabihin nyo, kung ina pa nga, halimbawa, at tatawagin nyo ang iglesia ni Manalo, imbis na tawagin nyo sa pangalan na Iglesia ni Cristo, ay ang dating po sa aming mga INC, nung INC pa ako, ay ang dating po sa amin nga noon ay inuusig nga po kami. Kaya imbis na yung maging open kami, lalo po kami naging sarado at lalo pong lumalago yung pananampalataya namin sa INC. Amen. Ayun. Tama yun. Sa pool ni Brother, Brother Clive. Yun yung sinasabi ni Brother Clive kasi, sinuportahan ni Brother Clive yung sinabi ko kanina na nasa atin yung katotohanan Nasa atin yung katotohanan, pero the way natin sila i-respond ay may rudeness din. Sila rude din tayo. Hindi nakikita yung katotohanan kasi ang nangingibabaw yung rudeness, yung galit na ini-spread natin against sa kanila. So yun nga ang sinabi ni Brother Clive na instead na madala ako na, uy, ang ganda nung sinabi ni Brother Clive Ay hindi, sinabi niyang King of Ulcer si Manalo. Sinabi niya na na dumugo yung bituka kasi na naginip, nabaliw, kumain ng 3 araw. Meron akong sinaway na isang brother dyan sa isang forum, ang sabi niya, nagmura pa siya. PI nyo, mga kulto ang mga minyon ni Manalo. Puro kayo rebulto. Pagsisimentohin ko kaya yung mga pagbumuka nyo. So sabi ko sa kanya, parang yung profile niya is parang espada. So sabi ko sa kanya, brother, ano kaya yung napala mo doon sa sinabi? Tingin mo may katotohanan doon sa sinabi mo? Wala, nag-angry react lang siya, hindi na siya nag-reply. Kasi kung nag-reply siya, sabihin ko na, wala namang katotohanan yung sinabi mo Napikon ka lang, kaya pinikon mo din siya. So, ano pinagkaiba natin? Ano pinagkaiba mo? Sinabi niya, sumasamba kayo sa mga rebulto. Ikaw instead na ipaliwanag mo na hindi po. Ikaw nakapagbardagulan ka din, nakapagbaragan ka din. Wala kayong pinagkaiba, pare-pareho kayo. So, yun yung sinasabi nga ni Brother Clive na instead na hatakin nyo sila papunta sa katotohanan, ayaw nila. Mas lalo silang magiging malakas yung loob na kakapit ako dito kasi inuusig ako. Tinatawag na iglesia ni Manalo. Inuusig, sabi nga, pag inuusig ka, ito yung itatawag sa'yo. Sabi nga, di ba, the world will, parang blessed are those who are being hated because of my name. 'Di ba? Siyempre kakapit 'yun sa ng anong tawag dito, kukuha ng biblical version. Hindi ako maniniwala kay dun sa Clive na 'yun. Katoliko siya pero sama niya magsalita. Inuusig niya lang ako. Halimbawa, INC ako. Inuusig lang ako nung Clive na 'yun. Inuusig lang ako nung Denmark na 'yun. Hindi ako maniniwala sa kanila. Pero kung si Brother Denver at si Brother Clive ay maayos makipag-usap sa akin, mapapaisip ako. Kasi ang tatatak sa akin yung mga sinabi nila na may katotohanan Walang tatatak, wala siyang sinabing foul Wala siyang sinabing foul words. Kasi yun nga yung sinabi ni Brother Denver na bihira lang ang nako-convert sa debate. Totoo yun. Kaya nga nung sinabi ni Father 3D na alam mo Jess, instead of you convincing Protestants to believe in what we believe, sayang kasi yung oras. So why not focus on educating those Catholics na mahina yung sa pananampalataya. Na wala silang gaanong alam sa pananampalataya. Mas madali silang i-convince kasi kulang lang sila ng kaalaman.
'di ba, hindi pa sila nabi-brainwash eh. Sabi niya kapag nag-focus ka doon, mas marami kang mga Katolikong madadala pabalik sa simbahan at darating yung time na wala nang Katoliko na madadala sa ibang sekta kasi na-educate na silang lahat. So, ito yung tipo ng kasi yung debate nga eh. Subjective kasi yung debate eh. Brother Denmark can always say na I made sense. I had good points. Mas lamang ako pagdating sa argumento. Pero yung kalaban niya let's say for example si Pastor Rayan, hindi naman aamin yun na mas may point si Brother Denmark eh. Hindi naman aamin yun na ay na-corner ako ni Brother Denmark. Hindi. Never aamin yun. Hindi never aamin. So walang panalo. Wala hindi sasabihin na nanalo si Brother Denmark, hindi. At saka walang umamin na talo sa debate. Amen. Wala. Lahat umaangkin na panalo. Ay, tingnan mo nga si Father Darwin tsaka si Ramil Parba nung debate nila sa Cebu ay sa Bohol. Ako kasi pag nanonood ako ng debate, inaalis ko yung pagiging Katoliko ko eh. Inaalis ko yung pagiging Katoliko ko kasi magiging bias lang ako. Ay hindi, tama siya kasi Katoliko ako eh. Katoliko din siya. Hindi. Binabalanse ko kaya nung pinanood ko yung debate ni Father Darwin tsaka ni Ramil Parba, alam ko sa sarili ko na ang may punto ay si Father Darwin. Alam ko kung sino yung pikon at alam ko kung sino yung kalmado. Malalaman mo naman eh. Eto, napanood ko to yung debate ni Brother Anthony tsaka yung isang Jehovah's Witness. Kita ko kung sino talaga may dala ng katotohanan eh. Nakita ko pati yung kay Brother Humphrey, there was one time nanood din ako kay Brother Humphrey tsaka kay Brother Denmark. Nakikita ko hindi kasi ako magaling sa debate eh, yung impromptu. Pag written, pwede ako eh. Alam mo yung habang pinapanood mo sila, hindi mo sila kinakampihan dahil kapatid mo sila sa pananampalataya. Nakukonvince ka nila kasi the way they respond, nandun yung confidence, nandun yung pagiging kalmado, nandun yung may sense, nandun yung hindi nauutal, nandun yung may sense yung mga sinasabi, hindi yung tipong lumulusot na lang, mairaos lang yung debate. Ito yung kay Brother Anthony, ito yung talagang, alam mo yung Jehovah's Witness ang nagtatanong sa kanya, kapag sumasagot si Brother Anthony, mas lalo siyang napipikon sa sagot ni Brother Anthony. Pero si Brother Anthony, kalmado lang siya. So, dun pa lang makikita mo na, okay, siya yung may punto. Siya yung mas lamang. Hindi dahil sa Katoliko ako, kundi dahil sa fair ako, tinitignan ko talaga ng mabuti eh. Ganun dapat tayo bilang mga Katoliko, brothers and sisters. Hindi dapat tayo biased. Dapat kahit protestante yung kadebate, pakinggan din natin yung side nila. Kasi matututo din tayo sa stand nila eh. Kasi alam mo kahit gaano, for example, si Brother Denmark, nakikipag-debate siya. Kahit gaano kagaling si Brother Denmark in terms of the Catholic faith, kung hindi niya alam ang tindig ng kalaban niya, wala siyang magagawa. Hindi niya kayang baliin ang argumento ng kalaban niya kasi wala siyang alam eh. Parang For ganito, example, brother. For example, brother, ang usapan ninyo, faith alone. Tapos, kakalabanin mo siya na faith, kasi tayo, faith plus faith and works, di ba? Tapos sa kanya, faith alone. Paano mo siya makakalaban? Paano mo mababali yung argumento niya? Kung hindi mo alam kung paano yung faith alone nila na doctrine, di ba? Ganun yun eh. Hindi mo mababali hanggat hindi mo alam. Parang ganito, bro, no? May mga, wag sasamaan loob kasi hindi naman tayo magpapangalan eh. I think hindi naman tatamaan din. May mga self-proclaiming defenders ng ating church. Gusto nila, hilig nila yan, makipag-debate. No? Kahit ako, minado ko dyan. No? Alam natin sa sarili natin, if we have flaws, yung mga maaring isumbat sa atin ng ating mga kadebate, yung ating mga separated brethren, no? Hindi tayo makakaakay ng tao. Hindi tayo makakahikayat ng tao kasi tayo mismo sa ating sarili, hindi natin kayang ayusin yung ating sarili. Kahit pa sabihin natin na ikaw ang panalo sa debate, ikaw na yung pinakamagaling, pinakamaraming alam. Pero yung kung ang pag-uugali mo hindi kakikitaan ng pagpapakumbaba, walang mahahatak isa. Wala. Walang maniniwala.
Oo. Kasi nasa sa'yo yung katotohanan eh. Pero paano sila maniniwala kung ikaw mismo na nagdadala ng katotohanan, eh ikaw yung may mali. So paano yun? So hindi credible na speaker, hindi credible na defender. Hindi ko naman sinasabing hindi pwede maging defender. Ang sinasabi ko, hindi siya qualified na maging defender kasi nga meron siyang flaws, no? Ayan. Amen. So, Brother Clive, do you have something to add pa? Wala na naman po. Ayun. So, Iisip pa po ako. okay. So, yun. Ang pinakapunot dulo ng naman talaga ng gospel natin ngayon is to love our enemies. Amen. Ngayon, sa panahon ng eleksyon, maraming relasyon ang nasisira. Maraming pagkakaibigan ang nasisira. Maraming relasyon, maraming tao na magkakaibigan dati ngayon strangers na. Yung iba nagbablock na, yung iba nang-unfriend na. Yung iba napupunta na sa kung saan-saan. Yung tipong nag-umpisa sa politika yung away, nag-anuhan na, alam mo yung nagbulgaran na ng mga sikreto. Yung ganon. Ito yung sinasabi natin na we should put Christ in politics. When we say put Christ in politics, ano ba ang meron kay Kristo? Ang dala ni Kristo ay pag-ibig. Ang dala ni Kristo ay katotohanan. Ang dala ni Kristo ay unconditional love. So paano natin i-apply si Kristo? How are we going to put Jesus in politics? Kapag meron kayong mga hindi na pagkakaunawaan, stop na. Ito ay tawag dito. I have an interaction with a Catholic. Kasi ito yung patungkol doon sa pari na nagpink ng istola sa rally ng isang presidential. So, pinuna ko yung pari na nagpink ng istola. Dahil mali naman talaga kasi today is ordinary time. 'Di ba? Ngayon ordinary time ngayon, so hindi dapat pink ang kulay ng istola. Meron akong isang Katoliko, green dapat. Meron akong isang Katoliko na nakapalitan ng diskusyon. Ang sabi niya, saan mababasa na mali yung pink na istola? So sabi ko, binigyan ko siya ng document na church document na nagsasabi na pink is to be used sa Lent tsaka sa Advent. One Sunday sa Lent tsaka sa Advent. Gaudete tsaka yung Laetare Sunday. Ngayon, sabi niya, tapos sinasabi ko na it was a liturgical abuse. Ang sabi niya, saan mababasa sa Biblia na liturgical abuse yun? So, nung pinaintindi ko sa kanya, habang pinapaintindi ko sa kanya, meron siyang pinoprovide ng mga screenshot na spokesperson daw ng CBCP na nagsasabi na hindi daw mali. So sabi ko, brother, kahit sabi kong ganun, kahit pa CBCP kahit pari ng CBCP yung nagsasabi na hindi mali, kung ito yung sinasabi ng document natin, dito lang dapat siya gamitin, dapat dyan lang siya gamitin. Sabi niya, bakit mo pinupuna? Pareho naman tayo ng kandidato. Sabi ko, brother, this is not about the candidate. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mali nung pare. Labas ang kandidato dito. Sabi ko, ang gusto mo kasing gawin, tumahimik ako kasi kandidato ko naman yun eh. Nagmisa naman yung pare, nagpink ng istola ng kandidato ko. So sabi ko, mali kasi yun, brother. Sabi ko, kapag mali, wag nating i-justify. Mm-hmm. So, yun yung gusto kong ibigay na example na ang tawag dito. Tapos, hindi matapos-tapos talaga. Sabi niya, hindi ako maniniwala sa'yo. So, alam mo ang ginawa ko, I stop. Kasi, kung pahabain ko ng pahabain, darating yun na maiinis lang ako, baka hindi makapagsalita ako ng hindi maganda. So, ang gusto ko lang i-share dito, brothers, is yung kapag nasabi mo yung point mo at ayaw nilang maniwala, okay, let go. Kasi, sabi ko nga sa kanya ako nakapag-provide ako sa iyo ng document na nagsasabi na the pink stole is to be used on Gaudete Sunday and Laetare Sunday.
Tapos, naghanap talaga siya ng butas. Sabi niya, nakalagay dito sa reference na binigay mo sa akin, nakalagay may be used. So sabi niya, maybe, pwedeng gamitin, pwedeng hindi. Sabi ko, brother, ang nakalagay po dyan, may, hindi maybe na magkadikit na maybe, pero may tapos space B. be. May be used as an optional, nakalagay kasi doon, as an optional stole Nako. to be used during Lent and Advent. Sabi ko, nakalagay dyan, ulitin ko sa iyo, brother, ha? Sabi ko sa kanya, ulitin ko sa iyo, brother, ha? Ganito. Nakalagay, may be used during Lent and Advent. So, optional siya na gamitin. Ang pari daw, nakasabi dito, ang pare, pwedeng mag-pink ng istola, pwedeng hindi. During Advent and Lent. Pero walang binanggit dyan na ordinary time. So sabi ko, so hindi pasok dyan yung magpipink ng istola during ordinary time, wala talaga. Basta ayaw niya tumigil, sabi ko, okay, I rest my case. Tapos sabi niya, you have no case in the first place. Nainis na ako. Sabi ko, ayoko nang kausap to. Kasi sabi ko, nag-provide ako sa kanya ng document. Siya, hindi naman siya nakakapag-provide ng document. Di ba? Sabi ni Brother Ace, pa-notice daw ng last comment niya. Ito, Di niya naiintindihan kasi parang napapansin ko sa sinasabi is nasa isang saligan lang ng ating pananampalataya. Nakabase si brother. Ang di niya alam, meron pa tayong ibang saligan maliban sa Biblia. Yun yung point ko, brother. Ang ganda ng sinabi ni Brother Ace. Kaya nga sabi ko doon sa brother na yun, sabi niya kasi saan mababasa na liturgical abuse sa Biblia? Sabi ko, bro, nagiging protestante ka na. Sabi ko, you have to always remember that our teachings doesn't just based on the scriptures. We also have the magisterium. We also have, sabi ko, yung tradition. So bakit mo ipapahanap sa akin yung salitang liturgical abuse sa Biblia? Sabi ko gano'n sa kanya. So, minsan mahirap makapagtalo. Totoo yun na ang pinakamahirap na kalaban, yung kapwa mo Katoliko, yung kapwa mo taga-simbahan. Ito, gusto kong sabihin sa mga brothers natin, not because you are in the church, not because you serve in the church, doesn't mean that you have a peaceful life. Doesn't mean that you have a good life. Doesn't mean na wala kang temptation. The more you serve God, the more the devil will snatch you out from Him. Kaya tandaan natin, brothers and sisters, si Satanas, sinabi natin ito ni Brother Denmark kanina, wala nang pakialam si Satanas ng mga nasa labas na. Amen. Yung mga taong wala ng pananampalataya sa Diyos. Hindi. Alam mo kung sino yung target ni Satanas ngayon? Yung audience natin. Si Brother Clive, si Brother Denmark, ako. Tayo ang target ng Satanas kasi alam niya gusto niyo magpakabanal O sige, kukunin ko kayo. Kukunin ko kayo sa amo niyo. Ako yung amo niyo. Ganun si Satanas Ganun katuso yung Diablo. Napakadali, alam niyo brothers, totoo yung sinasabi na madaling magalit, mahirap magkontrol, mahirap magmahal. Totoo yun. Radikal magmahal. Radikal magmahal. Sabi ni Brother Ace, kapag sinabing liturgical abuse, yan ay papasok sa liturgy, not biblical. Tama po. Kasi sabi ko nga sa kanya, ano yung brother? Ano ito dyan, bro? Oo. Yung pag sinabi nating pagmamahal kasi, ibigin mo yung kaaway. Ang isa sa paraan ng pag-ibig sa kaaway, yung pagsasabi ng mali. Ang pagsasabi ho ng mali, hindi yan paninira. Amen. Yan ay pagsasabi ng katotohanan. O kapag halimbawa, sinabi natin na huwag kayong boboto ng sinungaling, ng magnanakaw, ng tawag dito, pamamatay tao. Kasi meron tayong ebidensya. Meron tayong reference. Tsaka yun yung nakasulat sa Biblia. Hindi kasi natin pwedeng baguhin Hindi kasi tayo pwedeng magsabi na pinaparinggan niyo yung gantong kandidato, brothers and sisters, let's always avoid na mag-assume. Ay, pinaparinggan nito si Pedro. Kasi si Pedro lang naman yung may issue ng corruption Si Pedro lang naman yung Hindi, brothers. We have to always remember na hindi lang po nag-iisa ang kandidato.
Napakaraming kandidato, may congressman, may mayor, may barangay captain, may kagawad. Sigurado ba tayo dyan na lahat yan ay Napakarami matitino? po. Ayun. Oo. Kaya minsan nalulungkot ako pag maraming taong galit sa mga pari. Di ba? Brothers, wag sana tayong magalit sa mga pari na nagbibigay lang naman ng guidance eh. Di ba? Oo. Ba't ka naman talaga boboto sa magnanakaw? Ang sabi nga sa Bible, wag kang magnanakaw. Wag kang papatay. Bakit ka boboto sa kandidato na may history ng pagpatay? Again, we are not mentioning any names po. So kung meron man pong meron man po kayong taong nasa isip, hindi na po namin hawak 'yon. Kumbaga hindi na po namin control yung inyong isip, ang control lang po namin ay ang aming mga sarili. Ang Catholic Faith Defense never nag-endorse. Amen. Sabi ni Brother Denmar, meron siyang kandidato. Ako, meron akong kandidato. Si Brother Clive, meron siyang suportadong kandidato kaya di siya nakakaboto. Pero as a page, we will never endorse a particular name. Kasi ang simbahan din naman, hindi din naman nag-i-endorse eh. Marahil magtatanong yung iba, bakit yung mga pare palagi nakasama kay Robredo? Hayaan na po natin yun. Baka lang kasi lapit siya sa mga pare, kaya nakikita siya. Pero gusto lang po namin linawin sa inyo, brothers and sisters, na the Catholic Church is never biased sa mga political candidates. Ito gusto ko lang pong sabihin sa inyo na si Pinoy po ay may picture kasama yung mga pare. Si Erap Estrada po ay may picture kasama ng mga pare na ipinagdarasal sila. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Bongbong Marcos, si Imelda Marcos, meron po silang mga picture na pinapatungan sila ng kamay ng mga pare. Ano po ang ibig sabihin noon? Kasi po lumalapit sila sa pare. Wala namang pare na tatanggi eh. For example, pare ako tapos si Brother Denmar politiko. Tapos si Brother Clive din politiko, magkalaban sila na Brother Denmar. Ngayon lumapit sa akin si Brother Denmar. Father, ipagdasal niyo ako. Ipagdadasal ko si Brother Denmar. Kahit hindi ko siya iboboto, hindi naman nakaboto, hindi naman nakabase na, ipagdadasal kita kasi ikaw yung kandidato ko. Hindi po. Hindi po ipinagdadamot ng simbahan ang pagdadasal. Kahit akaaway ng simbahan. Kahit nga si President Duterte, kapag lumapit yan, di ba maraming ang picture si President Duterte na kasama niya yung mga pare. So, yun lang yung gusto naming linawin. Kasi ang iniisip kasi sa ngayon, iisang kandidato lang daw yung parating kasama. Baka po kasi, siya lang yung lumalapit. Pero si Yorme din, meron ding picture. Di ba nakita natin yung picture ni Yorme na hinahalikan niya yung kamay ng isang bishop. Mahirap So, yun, bro. yun lang. Ha? Mahirap yun, bro. Ayun. Gusto lang po, hindi po namin inaangat yung kandidato dito. Ang nililinis po namin ay yung simbahan. Kasi naaawa kami sa simbahan na Pero ito, pinagdududahan. Siguro yung mga pare, may ini-endorse sila, pero never po mag-i-endorse. at saka mga ano kasi yun, bro, mga bumoboto din yan eh. So may personal choice sila, no? Kaya ngayon, merong tagline yung isang kandidato. Sabi niya, ang pagmamahal ganito, no? Yung mali, lalabanan, yung tama, ipaglalaban. Kapag ka mali eh. Edi itama natin. Edi yung tama, yun yung ipagpatuloy natin. Amen. So, yun lang yung kami nga ni Brother Denmar, binanggit na namin yung tagline ni Leni Robredo. Binanggit namin yung tagline ni Bongbong Marcos. Kasi wala as a page, hindi po kami po pwede magsabi na ito yung boto nyo. Actually, ito ha. Kasi baka maging INC bigla kami. Ito na, last example ko na ito. Nagdebate kami niyan ni Brother Jess. Maniwala kayo. Nagdebate kami niyan ni Brother Jess, kaming dalawa. Sabi niya kasi, ganito kasi yung kandidato ko eh. Tapos ganun din ako, no? Siyempre, inaano yung kandidato ko, sasagot ako, no? Kasi minsan, pagka meron tayong katalo, ang pinaka-importante palagi. Kaya sabi nila, Brother Denmar, bakit nag-iba ka na ng kandidato? Kala ko ba ganito? Kasi, mga kapatid, hindi ito pinairal ko. Ang pinairal ko ito. Marunong tayong makinig. Kahit ang simbahan, ano ang sabi ng ating mahal na Arsobispo ng Maynila? Sabi niya, ayudiam or I will listen. So, ayun, pagka meron tayong enemy, pakinggan nyo yung side nila. Then, ipaliwanag nyo, ganito kasi yan.
Amen. Ito mahirap, alam mo ito, may si Father 30 nga, di ba? Alam mo si Father 30, alam ko kung sino yung kandidato niya eh. Pero alam mo brother nung nagsagutan tayo dun sa GC. Alam mo si Father 30 nung ka-chat ko, ka-PM ko na siya. Never ko siya nakataan ng kumampi sa akin, never ko siya nakataan ng kumampi sa iyo. Ay, never ko siya nakataan na kumampi lang sa akin. Dahil pareho kami ng kandidato, hindi. Alam mo, nandun siya sa point na may point din naman si Denmar eh. Kasi bakit mo sasabihin na ganito? Iba yung pananaw niya. Huwag mong i-impose kay Denmar yung prinsipyo mo. Hindi mo pwedeng ipilit, Jess, kay Denmar yung kung ano yung nakikita mo sa kandidato mo. Pero yung pala pareho kami ng kandidato. Pero never ko siya nakataan ng pagkabayas. Alam mo, yun ang kagandahan pag pare eh. Kasi pag pare ka, sobra. Alam mo yung may mga pare akong kilala na medyo grouchy, medyo yung stricto, pero siya hindi. Alam mo yung tipong pag nagtanong ka, alam mo nung Sabado may swab test ako. Muntik ako malate ng swab test ko kasi 1 hour and 37 minutes kaming magkausap sa video call. Pinag-uusapan lang namin politics. Parang sinasabihan niya ako na you have to be fair, you have to also consider yung feelings ng kausap mo, you have to also yung tipong alam ko naman sa sarili ko na pares kami ng kandidato pero never siya nasabi na sige, ganyan, okay yan. Alam mo yung gagatungan ka, instead hindi. Ang ginawa niya reminder. Kaya masarap yung guided ka nung pare. Kaya sabi ko kay Brother Clive, pag may tanong ka, direkta ka sa pare. Direkta kay Father 30. Sasagot yun. At minsan nakakailang kasi pag gano'n sa pare kasi yun nga, may mga pare talaga na baka busy, di ba? Baka busy. Commitments. Oo. Pero si Father 30 kasi he's always open. Basta available siya, okay, sige, usap tayo. Basta available siya. Ang pinag-usapan lang namin nun yung law of God versus the law of man. Pinarealize sa akin ni Father 30 na hindi lahat ng kilos ng tao sa mundo, hindi lahat ng kilos natin sa mundo ay kayang husgahan gamit ang batas ng tao. Ang sinabi niya, hindi lahat ng kilos mo, Jess, ay kayang husgahan gamit ang batas ng tao. Pero lahat ng kilos natin, kayang husgahan gamit ang batas ng Diyos. Ang isa ko pang natutunan kay Father 30 nung pag-uusap namin na yun, we can only judge the act of the person, not the person itself. Kasi may nagtanong sa akin, bro eh. Sabi niya, Brother Jess, meron po kasi akong kilala. Nakailang beses siya magpakasal, nakailang beses siyang nag-divorce. Naka-4 yata, naka-3. And yung pang-apat niyang asawa, namatay siya doon. Inatake siya. So sabi niya, may impyerno ba siya? So yung sagot ko kasi, nagtanong ako kay Father 30 eh. So yung sagot ko, kasi hindi nag-reply kagad si Father 30, yung sagot ko sa kanya, for me. Kumbaga yung akin. Hindi ko sinasabi na sagot ng simbahan. Sabi ko sa kanya, alam niyo po sister, for me yung masasabi ko lang po, hindi ko masasabi na may impyerno siya. Pero isa lang yung sasabihin ko. Kung bakit ako hindi sigurado na may impyerno siya kasi hindi ko alam kung nakahingi siya ng tawad or what. Parang ganito. Nung kinausap ako ni Father 30, sabi niya, tama yung sagot mo kasi baka pwede habang inaatake siya, ay nakahingi siya ng kapatawaran. Ang repentance naman, basta heartfelt, kahit a few words lang, Lord, patawarin mo ako, it will be okay pag nasa emergency situation ka na. So sabi niya, yung forgiveness, kung saan siya mapupunta, yung judgment, kung sa impyerno siya o sa langit, dahil dun sa mga nagawa niyang kasalanan, nakipag-divorce siya ng ilang beses, it's going to be between him or her and God. Pero kung judge natin yung act niya, mali. Pero yung i-judge natin kung saan siya mapupunta, it's the work, it's the job of God. Parang ganito, Brother Jess. O yung sinabi sa akin ni Father Bobby na isang religious priest. Kasi tinanong ko sa kanya, Father, yung Protestants ba maliligtas, even Trinitarians? Sabi niya, ganito sabi niya bro, no? Pwede sila maligtas.
Pero ito no, sinasabi ng ating CCC sa 188 na sila ay maliligtas, no? Kasi bahagi din sila ng tinatawag nating pamilya din ng Diyos kasi sila ay sumasampalataya sa Diyos eh. So they have the part and the family of God. Pero ito yun eh. Once na tinanggihan nila, nandiyan yung katotohanan eh, nasa atin. Once tinanggihan nila yung katotohanan, hindi natin sinasabi na sila ay mapapahamak. Ang sinasabi natin, sila ay may responsibilidad. So sabi niya, hindi natin sinasabi mapapahamak, pero sila may responsibilidad. Kasi tinanggihan nila yung katotohanan, yung pagkilala Amen. sa katotohanan. So, ganun na simbahan, kahit protestante, pwede maligtas, basta depende sa kung ano yung gagawin mo. No? Kaya hindi tayo nagkokondena ng kahit sino. Kaya simula ngayon talaga, no? Simula talaga ngayon, no? Kung i-backread ko lang at i-repost ko ulit yung pinost si Brother dito sa page, no? Wala nang inkulto, wala nang iglot, wala nang anong mag-asarang ganun. No? Wala nang Sana kabote, wala nang kabote, sulpot. Alam mo, sa mga GC ko din natutunan yan dati noong 2016 nung kasagsagan nung kami ni Brother Humphrey noon. Ay, sinasabi ko sa iyo, lahat ng salitang pangkanto matutunan. Pakabobo mo. Tanga mo, para kang kinder. Alam mo yung mga ganung salitaan, sabi. Pero magsasawa ka din talaga eh. Kasi mas pipiliin mo yung inner peace mo, yung peace of yung peace. Yung kapayapaan na meron ka kapag wala kang gaanong nakakasagutan, mas payapa. So, ang gusto lang namin sabihin, again, gusto kong i-echo yung sinasabi ni Brother Clive. Kasi siya na-experience niya to eh. Na nung INC pa siya, habang sinasabi ng mga Katoliko pala na kulto ni Manalo, korporasyon ni Manalo, mas lalo siyang lumalakas yung kapit niya sa INC kasi ang iniisip niya, tinutuligsan niyo kami. At ang sabi sa Bible, if you are being hated because of my name, you are blessed. Eh di sige, mananatili akong Iglesia ni Cristo member kasi eto, inuusig ako. So yun yung gusto kong tandaan natin, brothers and sisters. Baka may gusto pa sabihin si Brother Clive. Go brother, kung may gusto ka pang idagdag before we end. So may share po ako sa inyo, mga kapatid. Nung ako po nasa INC pa, meron po akong masabi kong matalik kong kaibigan na ang turing ko sa kanya, kapatid ko na mismo. Tapos sa family niya, family ko na mismo. Tapos sila rin po yung tumulong sa akin sa pag-convert ko sa INC. So, pero, nung ako po ay naging Catholic, nagtataka ako, binlock ako sa Facebook. So, yun, binlock po ako. Gaya na sabi nyo nga kanina, Brother Jess, merong dati magkakaibigan na mamaya nag-aalik na binlock. Tapos, yun, ang dati na naisip ko na dati na ba't nagkaganon? Kumbaga, iba lang kami ng pananaw sa pananampalataya ay binlock niya ako sa Facebook at sa Messenger. Pero, kaya nga po sabi sa ating ebanghelyo, ibigin mo ang iyong kaaway at buwan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. So, yun din po ang pinangahawakan ko kahit na gusto kong yung gusto ko siyang tanungin kung bakit ganun nga ay kahit hindi ko masabi sa kanya ay ang ginagawa ko ipinag-pray ko siya na sana magkaayos kami kasi nga po ay magkaibigan na kami at tuloy ko na sa kanya ay kapatid. So kahit po may mga time na nagkakaganon tayo sa kapwa natin na hindi kayo pagkakaunawaan, ang gusto ko na pong sabihin ay kahit magkakaiba tayo sa pananampalataya, kahit magkakaiba tayo ng doktrina, ng panampalataya, inadod pa rin po yung dapat na pagkakaisa natin sa yung ating yung unity, nadun pa rin po kahit na magkakaiba tayo ng sinasampalatayanan. So, pasensya na kayo mga kapatid kung medyo hindi ko ma-explain ng ayos kasi kinakabahan po ako eh. So, yun. Thank you po. Ayun.
So, Brother Denmar, Alright. meron ka bang... Mhm. Okay, ayan. So, nakabukas ba camera ko? Ayan. Sorry, hindi pala nakabukas ayan. So, maraming salamat no sa pagkakataon na muli nakasama namin kayo kasi Defense sa pagpupuyat na naman no. Ayan. So, kahit gabi-gabi na ay ilang libo pa rin yung ating kasama no. So, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa amin linggo-linggo sa Faith in Spirituality and Apollo Session. Patuloy niyong i-follow at subscribe no yung aming page at aming YouTube channel, yung Catholic Faith Defense Philippines. Personally, yung sa akin, yung Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, NCR. Nandiyan po yan sa Facebook. At saka yung YouTube na Brother Denmar Santiago. No? Lalabas sa po yan. So, ayan, pakisundan lamang yan mga kapatid sapagkat marami kayong matututuhan sa mga binabahagi namin at pinopost namin diyan, no? So, ako bilang wawakas ng ating discussion for actually today kasi umaga na discussion for today and last night ayan ay ganito, no? Tayo kahit na gaano pa kahirap yung sinasabi ng ating Panginoon na mahalin natin yung ating kaaway. Let us remember always Christ. No? Hindi natin magagawa yun when we don't accept Christ as King. So, dapat si Kristo na mamuhay sa ating buhay. No? Sabi nga ni Apostol San Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Kaya hayaan ho natin na si Kristo ang mamuhay sa atin kasi yung love your enemy, alam nyo, napakahirap gawin yan. Pakahirap. Kasi inuuna tayo ng emosyon natin, pansarili nating kaisipan na gusto nating gumante. No? So, hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay, anyayahan natin siya, at anyayahan natin na baguhin tayo ng Panginoon. Ano? So, ang lahat ng kapurihan at lahat ng kapurihan at karangalan ay lagi nating ibinabalik sa ating Panginoong Diyos ngayon at magpakailanman. Ayun. So maraming salamat po, brothers and sisters. But before we end, thank you, Brother Ace Lawrence D. Villegas. Bago lang po ako dito pero naging interesado ako dito. So next week po, apologetics po tayo. Alternate po siya para lang din kay Brother Ace, no, para alam niya kung ano yung meron next week. So next week po, Actually, it's all about apologetics. It's all about Ash Wednesday sa Apollo Session. Kasi malapit na Ash Wednesday eh. No? Yun. So we'll talk about Ash Wednesday. Bakit nga ba meron tayo? Ba't nga ba nagko-cross? Naglalagay ng cross yung mga Katoliko sa Ash Wednesday. Yun lang. Abangan nyo po, brothers. So same time. It's between 9 to 9 onwards. Minsan nag-start kami ng 10. Subukan natin ng 9. Subukan namin ng 9. Amen. So kasama natin si Brother Clive. So bibigyan ko si Brother Clive naman ng ng reference na kailangan niya para pare-pareho tayo ng tawag doon? Bibigyan ko rin. Actually, meron ka na, Brother Clive, di ba? Yung binigay ko sa iyo, yung sign of the cross. Opo. Ayun, pwede yun. Yun. Kasi pareho lang naman yun. So yun, ang topic natin next week. So, thank you, brothers and sisters. Ang palagi ko lang pong sinasabi, kapag may tanong patungkol sa pananampalataya, palagi lang magtanong sa Katoliko. And of course, may sabi pa siya, okay, baka po pwede din ako mag-share ng knowledge ko. Sure, pwede kang pumasok, brother. Ang tawag dito, ayun lang. Ang gusto ko lang sabihin, brothers and sisters, aside from apologetics, let us also nourish, let us also improve our spirituality. Kasi without spirituality, kung puro tayo apologetics, magiging palaaway tayo.
Kaya kailangan nating balansehin yung spirituality natin and apologetics. And that is why we have faith and spirituality, and we also have Apollo session. And the Apollo session will be next week or next Sunday. Maraming salamat po. Stay cute, Catholic until the end, and have the pogi presence of God inside. Good evening po, brothers and sisters.